Huli ng Panginoon. Kala ko mag-play na lang tayo. Nakalusot na sana ako. Huli ng Panginoon sapagkat sa maraming bagay at sa pagkakataon sa oras na ito na tayo pinagkatipon, mga kapatid, ay patuloy na kaya sa okay na, praise the Lord. Praise God. Sa aklat po ng Lucas chapter 6, Luke chapter 6. Praise God. Ito yung mga panahon na ang chapter 6 muna, verse 28. Praise God. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. 20 lang. 29. Sa sumampal sa inyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itangki pati ng iyong tunika. Bigyan mo ng bawat sa iyo'y humihingi at sa kumuha ng pag-aari mo ay huwag mong hingiin muli. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsibig sa mga nagsisibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin, sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin, sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y magpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Hanggang dyan na muna. Praise God, mga kapatid. Yung balik mo sa 28, yung bagay na ito, mga kapatid, ay nung nabasa ko ito, siguro aminin ko sa sarili ko na parang hindi ko nagagampanan. Sa bagay, lahat naman tayo, sino bang nasubukan nyo ng sinumpa kayo? Wala naman, di ba? May nagsabi ba sa inyo na tao, magmulang sa araw na ito ay susumpain ka? Mayroon na bang nagsabi sa iyo ng gano'n? Wala naman, di ba? Wala tayong problema pala dito, mga kapatid. Kasi nga, pagpalain ninyo ang ito na lang, yung pangalawang praise. Ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Minsan, inamin ko sa sarili ko na hindi ko magawa ito. Hindi ko nagagawa ito, mga kapatid. Sigurado ako na sa isang tao may discrimination. Ibig sabihin, lumalait. Discrimination. Mahirap talaga yung sabi nung yung bata na yung term niya, yung ang araro niya ay kalabaw.
Sabi niya, mahirap talaga ang isang mahirap. Parang walang pag-asa, walang kuan, parang may discrimination. Kaya mostly naman na nalalait yung mga yung mahihina, yung mga walang kapangyarihan, yung mga walang turing sa salibutan na ito, mga kapatid. At yung mga lumalait, yun dito mga may, sabihin na natin may kakayahan, may kapangyarihan, mga kapatid. Pero sa ating nabasa, mga kapatid, ay minsan iniisip ko na pag nanalangin tayo, mga kapatid, ay sa atin lang sarili, sa mga kapatid lang natin. Pero dito banda pala, mga kapatid, dito ako mismo may pagkulang ako na ang sabi ng Biblia ay ipanalangin din. Akalain mo yung katwiran ng Diyos bilang isang mananampalataya. Bago natin maabot ang ganitong katwiran ng Diyos, mga kapatid, ay talagang marami kang pag-aaral. Kaya nga tayo, sabi nga ng mga pag-aaral, purihin ang Panginoon, sapagkat hindi ko alam kung si Pastor Efra ay bumabase din sa mga tinuturo doon. Kaya lang, yung mga pinag-aaralan natin dito ay tinuturo ni Pastor Efra. Nakalain mo yan, sabi ko, parehas lang yung espiritu na dumadaloy sa iglesyang ito, yung Romans chapter 12 verse 1 na laging binabanggit dito sa atin. Alam niyo ba yun? Kalimutan niyo na. There is no condemnation, wala nang hatol sa mga, di ba? Tama ba yun? 8-1, yun. Kaya sabi ko, kasi tinuro ni Pastor noon nakaraan Wednesday. Sabi niya, pwede kong sabihin na may mga ilan sa inyo dito ay ligtas na. At binasa niya yon, mga kapatid. Kaya sabi ko, tama naman ito. Palaging sinasabi ni Pastor Efra ito. Na ganon. Na pwede niyang ituro sa mga nakaupo doon kung sino ang ligtas na. Akalain mo yung ganon na word niya, mga kapatid, dahil doon sa call na yon. Nung nabasa ko ito, mga kapatid, gusto kong masarap din ibilang ang sarili mo na sasabihin din ng isang leader na itong taong to, posibleng ito, ligtas na. Akalain mo yun, mga kapatid. Pero dito ako namangha na miss na hindi ko nagagawa ito, yung part na ito, na mostly sa atin, pag may problema tayo hindi lang sa kapatid siguro o sa isang ibang tao, ay hindi mo ito magagawa, yung ipapanalangin mo pa siya na hindi ilusin nawa siya ng Diyos na hindi niya alam yung ginagawa niya. Yun yung tamang term, mga kapatid. Nung nabasa ko ay kailangan pala ipanalangin mo rin na itong taong ito dapat hindi ganon yung kanyang pananaw sa bagay, kundi may Diyos na tagahatol, may Diyos na nagbibigay pag-asa sa lahat, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ko, hindi pa ako ligtas. hindi pa mai-assure ng isang leader o pastor na ikaw pwede kong sabihin na ligtas ka na. Dahil dito, hindi ko naisip yun na sino ba sa inyo na nananalangin sa kapwa niya na nilait ka na o inaaway ka at pinapanalangin mo pa siya? Isang paraan o isang katwiran ng isang tao na pagpapakababa sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos mismo sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagpakababa po siya. Yung sa verse 29, sumampal sa inyo isang pisngi, harap mo ang kabila at ang iyong pag-alis ng iyong balabal, huwag mong itangi pati ang iyong tunika. Hindi man ito literal na bagay na namang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Sinampal ba siya?
sinuntok siguro o ano, pinalo o ano man. Sila Pablo, ganun din. Pinalo sila lahat. Literal ito mga kapatid. Pero sa ating panahon, hindi naman pwedeng ang isang mangangaral sa ating panahon ay papaluin din o sasampalin sa mga harapan ng mga tao. May batas, mga kapatid, na pag ginawa mo yun, kakasuhan ka ng physical injury. May batas. Pero ito is ang kwan po dito mga kapatid ay yung isang pagkatao na pag nasabihan ka ng mga bagay na mali mo, parang sinampal ka, yung parang bang parang masakit sa'yo kahit na salita lang, hindi naman literal na sinampal ka. Yung pagpapakababa mga kapatid na sinasabi ng Biblia na sa lahat ng magkakataon, ano man yung naabot mo sa buhay na ito. Kaya namamangha ko mga kapatid na lagi na lang sinasabi ng mga sa ating mga leader dito na tayo'y nagpapakababa. Kasi ang Diyos mismo mga kapatid ay marunong siyang magpakababa. Mga kapatid, naisip ko mga kapatid, totoo nga mga kapatid na sa lahat ng pagkakataon, kailangan nating magpakababa. Ano man yung gawin ng tao, ano man yung ibato ng tao, which is words man ito o sa, alam niyo ba yung tingin lang medyo sa tingin niyo inaaway na kayo? O totoo po yun. Yung tingin lang o nakasibangon lang, nakasalubong mo lang na medyo tinasan ka ng kilay, may ibig sabihin na po yun mga kapatid sa tao. Hindi po ba? May ibig sabihin na po yun. Pero purihin ng Panginoon sa mga salitang ito na manatili tayong magpakababa. Sapagkat kung babasahin natin ito, yung kabuuan ng chapter na ito, may Diyos po tayong tagahaton na ang ganti ay sa Kanya. 30, tingnan mo sa 30. Bigyan mo bawat humingi. At sa kumuha ng pag-aari mo, huwag mong hingin muli. Parang ninakaw. Pero huwag mong kunin o ibig sabihin. Siguro sa panahon nila noon, may mga time na sa pag-aani. Alam nyo ba sa pag-aani, pag naani mo na yung isang bagay sa amin, halimbawa, pag nauna ka na at mayroon pang bunga yung pinagpagalan, pwede nang kunin ng tao yun. May mga tao na hindi na nila ipagbabawal yun. Kukunin na nila yun. Hindi na, parang free na yun. Kasi yung unang bunga nakuha mo na. Siguro sa panahon nila, parang ganito yung sitwasyon mga kapatid. Sa alam ko ganito. Pag nakakuha na nila yung first fruit, bukas na sa kwan. Siguro yung iba madamot. Kaya huwag mo na. Yung mga iba ay huwag yung kunin pa. Kasi kailangan ko pa yan mga kapatid. Parang ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya yung mga katwiran na ito mga kapatid ay talagang nagpapakita siya ng pagpapakababa na sa lahat ng pagkakataon mga kapatid ay hindi dapat tayo magalit o hindi dapat tayo magkimkim ng ano pang bagay sapagkat may Diyos na tagahatol sa bawat pagkakataon mga kapatid. Ang prinsipyo po ay may katapusan lahat ng bagay. Kailangan mong magtiis. Kung nilalait ka ba o hindi ka binibigyan ng pansin sa iglesia ito, hindi ka ba sa feeling mo, hindi ka importante. Hindi po ganoon mga kapatid. Alam nyo ba, nung panahon in fairness kay Pastor Espiritu, alam ni Sister Gloria na minsan umaabot tayo ng alas 3 ba, Sister Gloria, alas 3. Oo, alas 3 to alas 2. Nakon po namin yon. Kaya nga sabi ko sa aking sarili na ang pinunta ko dito ay maglingkod. Hindi sa mga gano'n na sobrang oras o ano pa man yung sinasabi dito. Memoryado ko yung testimony ni Pastor Espiritu mga kapatid.
Ang kagandahan sa kanya, wala tayong trabaho. Oh, siya ang MC, siya ang song leader, siya ang testimony, si Reverend Mugsyong, siya pa rin. Siya pa rin yung, yung Bible reading. Mas masaya kayong ganun. Nakaupo ka na lang, nakikinig ka na lang. Mas gusto ko ganun, mga kapatid. Kaya natiis namin. Kahit naabot ng alas 3. Walang kahirap-hirap. Hindi madali po ang tumayo dito, mga kapatid. Hindi madali po. Subukan nyo lang. Kaya, mag-appoint kayo, pastor, ng sinong may kaya. Kasi maraming basis naman na napag-usapan na yung sa scriptural sa ito. Para mabigyan pagkakataon ng lahat. Para masubukan nyo. Pero yun nga, sabi ko, mas gusto ko si Pastor Espiritu. Sa kanya na lahat. Pati magpapaliwanag ng panaginip. Total package po siya, mga kapatid. Walang kahirap-hirap, mga kapatid. Pero, yung mga bagay na yun, mga kapatid, hindi ko alam kung may natison o may nawala sa panahon niya, mga kapatid. Pero anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Ipanalangin, pagpalain. Ganon ang gusto ng Diyos na sa panahon na yon, tinitisting niya ang bawat mananampalataya kung gaano katibay o gaano kahaba yung pagtitiis at kung gaano kalalim yung pag-unawa nila sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Yun yung mahalaga. Kaya, purihin ang Panginoon na sabi nga ni Pastor, malayo na ang narating natin pagdating sa salita ng Diyos. Kaya, ito, mga bagay na ito, ano ba ang pwede nating reward kung sakaling yung mga bagay na ito ay napagtiisan natin, napagtagumpayan natin? Sige nga, ibaba mo. Mayroon pa dito, kung ano ang ibig ninyong gawin sa mga tao, gawin din, gawin ninyo kanila, 32. At kung kayo magsisibig sa nagsisibig sa inyo, anong pagsalamat ay inyong kakamtin? Sapagkat ang makasalanan may nagsisibig sa nagsisibig sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, kung mabuti ka lang sa mabuti sa iyo, parang walang kwenta pala, mga kapatid. Mas maigi pala yung masama sa iyo na mabuti ka sa kanya. Akalain mong parang baliktad yata. Pero ganun ang prinsipyo ng Biblia. Kung mabuti sa sayo, mabuti ka rin, mali po yun. Kailangan, mas maganda pala yung masama sa'yo, mabuti ka sa kanya. Sino bang masama? Magiging mabuti tayo sa kanya. Ganun ang prinsipyo ng Biblia, mga kapatid. Kaya maliwanag po yan. Kaya nung binanggit ni Pastor Efren niya, alam ko kung sino sa inyo ang ligtas na. Napakasarap naman na hindi naman niya pinangalanan na marinig yung ganun na bagay, mga kapatid. Dahil nga, from time to time, naging consistent sila sa paglingkod. From time to time, hindi narinig yung mga bagay-bagay na issue sa isang mga tao o drama man sa buhay, mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon. Sana nga, tulungan pa tayo na magpakababa lagi sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Para magawa natin yung mga bagay na ito. Kasi kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, lalo na kung mataas ang presyon. Sino bang may matataas na presyon dito? Nag-iinit lagi ang ulo. Konting parang bumababa yung ego natin o yung understanding natin o yung mga opinion natin pag nakarinig tayo ng mga certain words, mga kapatid. Kaya ipanalangin pa nga natin, verse 33, ganoon din. Kung magsisigawa kayo ng mabuti sa inyo, kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong mga, sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Parang may term dyan. Alam niyo ba yung term? Give and take. Tama ba? Give and take. Pero mas okay pala yung give na lang give. Hindi, wag tanggal niya na yung take lang take. Tama ba, mga kapatid? Mas okay pala yung give ng give kaysa yung give and take.
Di ba may prinsipyo tayong gano'n mga kapatid? Mas gusto ko pa, mas maganda pala yung give na lang. Yung take, parang huwag natin isipin yun mga kapatid. Ito ang reward, 35 mga kapatid. Tatapot, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gayon ninyo sa gawa ninyo siya ng mabuti at magpahiram kayo kailanman ay huwag mawalan ng pag-asa. Yon, siguro 10 taon na yung mga nagpahiram di pa nagbayad, wala, huwag malaw ng pag-asa kapatid. Baka sa 20 years magbayad na rin. Malay nyo, doble na ang ibabayad. At malaki ang sa inyo ay magiging ganti. Tingnan niyo mga kapatid, ang kayo magiging mga anak ng katas. Englishin mo nga yan. Tingnan natin sa English. Be, love your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great. Dakila, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto unthankful unto the evil, mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, kayo'y magiging anak ng kataas-taasan. At children of highest, pinakamataas. Palapakan natin ang Panginoon mga kapatid. Ganun pala, yung katwiran na ganito mga kapatid, sana maging ako ay magampanan ko na tulungan pa tayong magpakababa. Kailangan pala, idalangin natin sila kung ano man yung, kaya nyo ba yun? Yung kapitbahay nyo na pwede nyo ba idalangin na inaaway kayo? Mahirap mga kapatid, pero yun ang katwiran at yun ang prinsipyo para maging dakila tayo at magiging anak tayo ng kataas-taasan ng Panginoong Jesucristo. Kaya purihin isang magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hinihintay ko yung reward. Ano ang mangyayari sa iyo sa kabila ng gawin mo ang lahat ng mga bagay na yun. Amen. And the reward is more than enough. Amen. It is more than sufficient. Hindi may tumba sa kaluwalhatian ng na reward sa mga bagay na ito doon sa reward na kapalit ng mga bagay na ginawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ikaw ay magiging mga anak ng kataas-taasan. It's magiging reward sa atin. At yung tawagin ka na maging anak ng kataas-taasan ay napaka-sufficient. Amen? Na hinahangad ng lahat. Pero sabi ng Biblia, kukunti lang ang magtatamo ng mga bagay na ito. Amen. Iilan lang. Kasi nga, mahirap maging Christian. Mahirap ba? Meron mo ba naman, inaaway ka na, hindi ka gaganti. Pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo yung kabila. Kaya nyo? Ganyan ang pagiging Kristiyano. Pag nagawa mo yun, candidates ka. Kandidato ka. Kaya? Mahirap ba? I mean, kumbaga, minumura ka na, hindi ka imik. Wala kang sasalitain. Kaya niyon. Mahirap, kasi kung ikaw ay nasa laman, mahirap talaga yun. Lalo nga mga high blood. Mataas lagi ang dugo mo. Ang hirap magpigil. Amen. Pero, tinuturo sa atin lagi ng banal na kasulatan. Kung tayo nasa Espiritu Santo, kailangan tayo maging maamo, mapagpigil, mapagtiis sa lahat ng bagay. Amen? Mahirap. Parang, masakit sa kalooban kung hindi ka makaganti. Magtiis ka nga dahil, tawag nito, may maganda rin namang idudulot para sa iyo. Amen? Hindi ka, pag nagawa mo yun, wala kang magiging kaway. Wala kang magiging kagalit. Amen? Sa mga bagay mo yun. Pero this is the reward. Ikaw ay magiging
isa sa mga anak ng Diyos. Isa sa mga anak ng kataas-taasan sa pananagumpay natin na ito. Amen. Ito ang katuwiran ng Biblia para sa atin sa mga mananampalataya habang nandito tayo sa sanlibutan. Ito yung kadalasan, yung nabasa natin na 7 churches, ito yung nakikita kong kadalasan na ipinapayo ng Revelation patungkol sa mga membro ng church na kung saan ang nasa paligid nila ay mga pagano, mga hindi mananampalataya. Iba ang ugali, iba ang kaisipan, iba ang pananaw kaysa sa mga pananaw ng mga mananampalataya. So anong ginagawa nila? They persecute those Christians. Minsan talagang sinusutil pa, binubuli kung anong gawin. Inuudyukan lang sila para gumawa ng hindi maganda. Amen? Ganyan ang ginagawa nila. Habang nasa sanlibutan tayo, nasa paligid natin ang mga bagay na hindi kaya-aya. Sabi ng Biblia, magtiis ka, magsikap ka, na magpagtagumpayan mo ang lahat ng mga bagay na yun. Amen? Pagtiisan natin. At ito ang ganti. Amen? Yung mga umusik sa atin, ipanalangin mo sila. Ano? Na sana huwag na sikatan ng araw. Hindi gano'n. Huwag gano'n. Ipanalangin mo rin sila. Just like Jesus Christ. Mga umusik sa Kanya, anong panalangin niya? Tatawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun lang. Madali naman banggitin yun. Ganun lang. Huwag mo lang sabihin kung ano-ano kasi sa kamangmangan nila. Huwag na, pagkawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa gagawin mong yun, ay malulugod ang Diyos. Dahil nabasa ko rin, nung last week, ibabasa ko sana ito. Nung si Job ay dumanas ng kahirapan, ng pagsubok. Sa kabila ng mga bagay na yon, di ba? Nawalan siya ng kaibigan, nawalan siya ng asawa. Nilaliguran siya ng asawa, ng kanyang asawa. Pati mga kaibigan niya, kasi wala na siyang bibigay. wala nang kapangyarihan, wala nang kayamanan, wala na silang mahugot sa kanya. Kaya ano nangyari? Naghihirap si Job, pero sa kabila ng ganon, ipinanalangin niya mga kaibigan niya. Amen? Anong panalangin niya? Na maghirap din sila, hindi malulugod ng Diyos doon. Hindi sinabi kung ano yung pinanalangin ni Job. Pero nung ginawa niya yun, pinagpala siya ng Diyos. 42:10 ang Job. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, yung mga sakit sa kanya, yung mga amalasan sa kanya, pagsubok sa kanya. Kailan? Nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. Di ba? Maganda, yung mga umuusig sa iyo, panalangin mo rin sila. Ang magandang panalangin, gano'n na nga lang. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Next, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dami. Ito nyo? So, katuwiran ng Diyos, pag nagawa mo yun, magagalak ang Panginoon. So, whatever you desire, ano ba nang tingin mo sa Diyos, pag nagawa mo ito, baka hindi ka matanggihan ng Panginoon. Ito nga si Job, kita nyo, kailan inalis ng Diyos sa kanya yung pagsubok na yun? Pagsubok ba yun talaga? O yung ginawa ng Satanas sa kanya, nang idalangin niya yung kanyang mga kaibigan. Pinalaya siya ng Diyos. Nahabag ang Diyos, nahawa ang Diyos. Nalugod lalo ang Diyos. Amen. Yung mga gumagawa sa kanya ng masama, ginawa niya ng mabuti. At ito ang nangyari. Pinalaya siya ng Diyos, pinagaling ng Diyos, at lahat ng tinatangkilik niya, naging doble kaysa dati. Higit pa. Amen. Yung balat niya na dating kitongin,
naging makinis na gaya ng bata. Nagpalit ng balat. Ang galing, ano? Ang kalooban ng Diyos. At yan talaga ang katuwiran ng Biblia. Huwag natin gawan ng masama ang masama. Huwag natin gantihan ang masama ang masama. Sapagkat meron din sa Psalms. Yung mga gumagawa sa iyo ng masama, gawan mo lang sila ng mabuti. Dahil sa paggawa mo nito, ay buntun ng baga ang iniipon mo sa kanilang ulo. Mapapasa sila. Pero hindi dahil sa atin yung paso na yun. Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Ayan. Pagka nakita niya yung lingkod niya, aping-api, ang Diyos na ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa para sa iyo. So, yung payo ng Biblia, pag sinampal ka, ibigay mo ang kabila. Kung kagalit mo yung tao, mas lalo mong gawin. Triplihin mo pa. Mabatok ka pa. Kasi nga, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Ayun. Ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang may pag-ahatol sa kabila ng lahat ng ito. So, napakaganda ng reward na tatanggapin natin. Kung tayo ay magiging ayon sa katuwiran ng Diyos. Amen? Mayroon nga din akong naunawaan sa pagbabasa ko ng Biblia o sa mga bagay na nagaganap, naririnig, itinuturo, at sa pagsisiyasa at pagsasaliksik. Kasi nasabi ko rito minsan na ang doktrina ay kailangan ang paliwanag sa mga doktrina is isa lang talaga. Yun na yun. Wala tayong babaguhin. Amen? Yung mga aral ng doktrina. Pero sa ibang tema na mga nababasa natin ay kagaya ng mga encouragement, pagpapatibay, kung may nabasa tayo mga talatang ganun, minsan kasi hindi pare-pareho yung epekto sa atin. Sabi ko anong nakaraan, huwag kayong masyadong makapaniwala sa mga nababasa ninyo ng mga encouragement ng ibang mga preacher. Pero yung kanilang experience ay hindi mo experience. Amen? Yung kanilang mga itinuturo ay minsan iba sa pangunawa mo. So anong gawin? Ikaw mismo sa iyong sarili, magbasa ng bagay na yun, idalangin mo sa Panginoon kung ano ang magiging gabay niya sa iyo para yun ang magiging paguntunan mo at magiging kapaliwanagan mo sa talatang yun. Amen? Maliban sa doktrina, hindi na natin gagalawin ang doktrina. Kung ano ang paliwanag ng doktrina, yun na yun. Pero sa ibang mga, yung aspeto nga na sinasabi ko, encouragement o yung mga pagpapayo, may kanya-kanya tayong unawa kung ano ang nararapat para sa atin sa mga talatang yun. Amen? Pwede tayo mag-isip kahit ano. Pwede mo ipaliwanag kahit ano. Huwag ka lang gagawa ng masama. Amen? Huwag ka lang mag-isip ng masama patungkol sa talatang yun. Amen? Ganun lang naman eh. Ganun lang naman. Basta ang doktrina, i-set aside na natin yun. Hindi natin pakikialaman dahil hindi natin maabot ang aral ng Biblia. Ayun, when it comes to advices lang naman, pagpapalakas, amen? Pwede kang magpalakas sa kapatid mo na nangihina, ipaliwanag mo kahit anong gusto mo. Huwag lang masama. Amen? Huwag lang masama. Ganon din. Mabasa ka sa Biblia kung anong bagay ito, pwede mo rin isipin kahit ano.
Basta wag lang maging kadahilanan na ikaw ay gumawa ng masama patungkol sa mga kung ano ang nabasa mo. Amen? Dahil ina-advise ng Biblia na maging handa tayo lagi sa paggawa ng mabuti at managana tayo sa mga mabubuting gawa. Yan lang. Huwag nating bigyan ng daan ang masama sa ating sarili para magawa natin, maging sa pag-iisip. Hindi. Kailangan ay kung ano ang mabuti at kung ano ang bagay na naayon sa banal na kasulatan na ating nabasa at ating narinig. Amen. Minsan may mga interpretasyon ng Korino na minsan iba sa inyong kaisipan, iba sa inyong pananaw, at iba sa inyong experience. Amen? Pero hindi ko kayo kinukontra kung sakaling iba sa inyong pananaw. Hindi ko naman kayo tinuturang gumawa ng masama. Kung ang kaisipan mo na iba sa aking kaisipan, ang magiging resulta naman nito ay sa ikabubuti, and that's fine. Amen? Hindi tayo magkakontra sa bagay na yun. Amen? So hindi tayo magkawa, hindi tayo magkalaban. Amen? Yun lang, sa aral tayo pwedeng magkakontra kung iba ang aral ko na itinuturo at iba ang naunawaan mong aral. Tayo magkakatalo. Pero sa ibang aspeto ng pagkabahayag sa banal na kasulatan ay we are free. Kung anong isipin mo, kung anong interpretasyon mo, as long as hindi nakakasama sa kapwa, sa iyo, o sa kanila. Puri ng Panginoon, doon natin inuunawa at pinag-aaralan ang Biblia. Mga nakaraan, isip-isip ko, parang wala na akong bagong ituturo when it comes to doctrine. Wala na akong babasang parang isi-share sa inyo na bago. Siguro, babalikan na lamang natin yung mga dati, yung mga nakaraan. Pero salamat sa Panginoon sa mga paggabay niya sa akin habang nagsasalit siguro. Magbabasa lang naman ako. Babasa lang din sa mga talata, lumalabas yung unawa. At ang galing ng Panginoon. Doon niya tayo tinuturuan, doon niya tayo pinuhusay at pinuhubog ayon sa kanyang kalooban. Amen? Mga nakaraan, nagbabasa naman sa parang wala nang bago. Pero yun nga, yung mga narinig ko kay Brother Joseph, yung mga nakaraan dalawang linggo, sabi ko, bago ko, kakaiba. It's good. Amen? Pray ng Panginoon, madaloy ang kanyang patnubay, ang kanyang pagkilos ayon sa isang espiritu. Amen. Yung kay Pastor Efrain naman, hindi kami nag-uusap. Madalang akong ipatawag niya kasi minsan pupunta siya ng salaan, pinapatawag niya kami parang service kasama ng mga magagawa doon. Usap-usap, parang service, tapos designation kung gagawin. Hindi kami nag-uusap patungkol sa mga doktrina at aral. Sa akin lang, natuto ako habang nakikinig ako sa mga tinuturo niya noon. Pero yung ngayon, hindi ko na siya masyadong naririnig. Kasi maging sa online, hindi ako kasi member doon sa GOC Live. Wala ako siyang Facebook na hindi ako makapag-live doon. Si Mrs. pag-live naman, nasa trabaho siya. Hindi talaga ako nakapanood. Pero yung pagkakaisa nga ng Espiritu ay dahil sa isang Espiritong kumikilos. Ang aral na dumadaloy ay siyang siya. Dahil isa lang naman ang source natin, ang Biblia. At mayroon tayong isang Espiritu, isa lang ang unawa. Amen? Magkakaiwalay kami, magkakalayo kami. Pero ang unawa ay isa dahil sa isang Espiritu. At isa lang ang pinagpupunan natin. Amen. At yan ay pinupuri ko sa Panginoon. Salamat ko sa Panginoon na hinapat na bayan ng tayo. Kaya
Huwag nating ariin na iba tayo sa kanila, na isa na tayo doon. Amen? Dahil sa isang Espiritong kumikilos, we are a part of Cedar community. Ayan, bilang nyo rin sarili nyo, ay isang bahagi ng Cedar community. Puri ng Panginoon. Salamat tayo sa Diyos, tayo pwede magsitayo. Kay buti mo sa amin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo sa bawat isa. Patuloy mo kami dinadaluyan ng iyong Santong Espiritu. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, aming Diyos. Kay buti mo sa amin, aming Diyos. Ay tumulong sa mga ang biyaya sabay araw-araw. Kay buti mo sa amin, kay buti mo sa amin, kay buti mo sa amin, aming Diyos. Sa Panginoon, O Lord, salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, mga dakilang Lord. Patuloy na pagkapatnubay mo sa amin, sa patuloy na pag-iingat mo sa patuloy mong biyaya at pagpapahal. Panginoong Jesus, kami, Panginoon, ay sumasamo sa iyo na kung paanong biyaya ang dumadaloy sa iyong mga lingkod na mga malalakas at matitibay na mga nagsisisunod sa iyong mga salita ay gayon ang patuloy na dumaloy sa amin upang kami man, O Diyos, ay magsitibay at magsilakas at ang iyong kalooban ang siya namin mapagtanto at siya namin ipabuhay sa aming mga sarili upang magsipagtagumpay ang bawat isa ayon sa aming pananampalataya. Anuman ang aming pananampalataya, anuman ang aming pagkakatiwala sa Diyos. So nga sa natili kami sa pagtatapat at sa paglilingkod at sa mga aral na ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang sa amin ay biyaya. Panginoong Jesus, ang lahat ng ito ay iyong itinakda ng mga kaganapan upang sino man na makapansin nito ang magiging epekto nito sa aming pananampalataya ay dahil sa kung ano ang aming pinaniniwalaan at kung ano ang aming pananampalataya. Ngunit sa amin ang lahat ng ito ay sa ikagagala at sa ikatitibay sapagkat napagtatanto namin na ito, Diyos, ay ayon sa iyong kalooban at sa mga nakasulat na iyong patuloy na pinapahayag sa iyong mga lingkod. Ngunit sa iba, ito ay kabalisahan, ito ay kalituhan, ito ay nagdadala ng takot. Ngunit ganap sa amin ang iyong mga salita
at aming pinagkakatiwalang lubos sa lahat ng mga bagay sa iyong kapangyarihan at sa iyong kalooban, O Diyos. Dalangin namin na patuloy kami magsitibay ng iyong salita ang sa amin ay nagpapalakas. Ang aming pananampalataya ang sa amin ay kumakapit upang patuloy na dulog at lumapit sa iyo. Upang saan man kami dali ng aming paglilingkod at pananampalataya ay magsitagumpay kami sa lahat ng mga bagay na ito, sa kamatayan man o sa mga buhay na naghihintay sa iyo ng may katuwaan. Salamat po sa patuloy mong paglingap sa bawat isa sa amin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay patuloy na gumagawa ng iyong kalooban sa aming pagdulog at paglapit sa iyo. Hindi mo kami tinatalikuran. Kami, O Diyos, ay patuloy na naghihintay ng lahat ng mga bagay na ito, maging ang lahat sa mga kaganapan, sa mga salita mo na aming inaasahan. At ito na, O Diyos. Panginoon, dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid na ngayon ay wala sa bahay Koreana ito. Palakasin mo sila, ayon din sa kalakasan, tinataglay namin at idami mo itong Panginoon Jesus ang iyong presensya at nawa sa kanilang mga kaabalahan sa mga bagay na ito ay makilala nila kung anong kapangyarihan ang lumandaan sa Iglesia upang kami ay patnubayan at upang kami ay pagpalain ayon sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa iyong biyayang patuloy. O God, dalangin namin Diyos, bawat isang na manahan sa kapayapaan, tuwa ng kagalangan sa paglilingkod sa iyo habang kami, Diyos, ay nasiksisipaghintay. At tulungan mo kami sa aming mga bagay upang aming may sa katuparan ang bagay sa Ebanghelyo ng pag-aaral at sa Ebanghelyo ng pagtakas. We give you thanks, O Lord, ito ang aming sabi sa iyo. Puri ka namin at nasalamatan ikaw, Diyos, na aming pinaglilingkuran sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.